website. So input natin yung IP address ng printer sa web browser natin. Then ito na yung user interface niya. Login tayo using the credentials 1111. Then the password is the default password nasa likod ng printer, ang serial number, yun ang default password. Then sa network, check natin ang Ethernet kung nakaset ba yung mga IP address, gateway at saka DNS kung naka-turn on. Kapag okay, balik lang tayo sa network, then select protocol. So, sa protocol, hanapin natin ang SMTP. So, dapat naka-enable yan. Yung check is naka-highlight. Then sa device email, input natin yung email address na gagamitin natin. So in my case, I am using the domain of the optimumcartridge.com. Then input din natin ang server address. Importante ito na settings na mailagay para ma-success yung setup natin. Then yung port, depende na sa atin. Merong pwede tayong gamitin na 465 at saka 587. So 465 lang ang gagamitin natin, tapos select natin ang SSL/TLS. Diyan sa portion na yan, naka-off lang yan. Press natin execute to test the connection. So yun, success yung connection natin. Then punta tayo sa address book. So dito i-add natin yung mga email address ng mga contact natin. So dito gagawa ako ng dalawang contacts. So email address to sa mga contacts mo na gusto mong sendan sa mga email mo. Yan, so add tayo ng isa pa. Email address. So nandiyan na yung dalawang contact natin. So okay na to. So punta tayo sa control panel ng printer. Try natin mag scan to email. So press lang natin yung address book para makita natin yung ginawa natin na contacts, yung dalawang email address. So
check lang natin kung ano yung mga settings na pwede nating baguhin dyan. So it's up to you na kung mayroon kang gustong baguhin, yung mga file name, yung mga file extension, yung quality, depende na sa inyo. So kung okay na, try natin mag-scan. Press natin yung start. So nag-scanning na siya sa ano yan, sa flatbed. Then done. So this time sa EDF naman tayo mag-scan. So again, select email, then address book contacts. Select natin yung contact na gusto nating sendan. So start tayo. So nag-pick up na yung EDF. At scanning and completed. So check natin sa laptop ng contact natin na siniset sa interface niya. So yun na, nare-receive na niya. Check natin yung in-scan natin. So yan ang scan documents natin. So success yung test natin.